O eto, tingnan naman natin mga bossing. Etong isang balita naman. Magpapakita ako ng konting video patungkol dito sa mga ito yung mga itong gobyerno natin na gobyernong ewan kung sino-sino na lang pinagkukukwa. O ngayon, itong J tayo na itong J. Ruiz, masyado ring madrama eh. O eto yung kanyang drama sa buhay, pakinggan natin ng maigi. Hindi pala yan. Oh, ito. Ito yung, kasi nga, hindi ba, may issue nga kay J. Ruiz patungkol dyan sa kanyang investment sa, saan ba yun? Yung 88. Oo, yung Digital 8. Oh, na dinideny niya, hindi daw siya kasali doon, bla 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 bla. Oh, so siya daw ay hinihila pababa. What? Hinihila ka pababa? Bakit? Putang ina mo, sino ka ba? Oo, wala lang, alam mo, J. Ruiz, kung bakit sinisilip ka ngayon. Alam mo kung bakit? Oo, you have to understand, J. Ruiz, you are a nobody. Hindi ka namin kilala. You're not even a hotshot in ABS-CBN. You are a nobody in ABS-CBN. Hindi ko nga alam eh. Hindi nga kita kilala eh. Sa totoo lang eh. Narinig ko lang yung pangalan mo. Taga ABS-CBN. Pero maraming mas malalaking pangalan sa dyan sa ABS-CBN. So, ibig sabihin, hindi ka importante. Ngayon, ang dating sa kanya, dinedemolition job siya. Ang dating sa kanya ay pinagtutulungan siya at kinakrab mentality siya. Puta, sino ka ba? Ngayon, ito siguro dapat mong tingnan, J. Ruiz, ha? Ang dapat mong tingnan, bakit ako sinisilip? Bakit naman marami namang mga PCO chiefs before me, hindi naman sinisilip? Ba't ako sinisilip? O, siguro, alam ng mga tao, yung connection mo, yung conflict of interest mo diyan sa posisyon mo. Baka alam nila. Siyempre, taga-media ka. Yung mga taga-Malacanang press corps, taga-media din. Siyempre, meron kayong mga chismis within your ranks, within your group. O siguro, alam nila kung ano yung chismis tungkol sa'yo. That is why they're asking you. And dahil nga wala na silang tiwala kay Bongbong Marcos, dahil lahat na nga ng mga pinaglalagay ni Bongbong Marcos sa gobyerno, kung di mo may tama, may topak. Kaya siguro, tinitingnan nila, anong meron sa tao na to? Sino tong tao na to? Bakit siya ang napili? Ang dami namang magagaling sa Pilipinas na mga journalist. Katulad ng sinasabi ko, you are not even a big time news anchor, news personality in ABS-CBN. Marami pang mas magagaling sa iyo doon. Hindi ba? Pero bakit ikaw ang kinuha? So, that raises an eyebrow, and at the same time, yung kawalan na ng tiwala ng tao sa decision making ni BBM, yun yung kino-question dito. And true enough, nakahanap sila ng baho tungkol sa'yo. So, hindi ka nila hinahanapan ng baho at hindi lumabas itong baho na to because you are somebody. Lumabas itong baho mo because wala na silang tiwala kay Bongbong. Pangalawa, baka kasapakat ka sa sindikato nila. Kumbaga, praning na ang tao pagdating sa decision making ni BBM. So ngayon, pakinggan natin yung drama niya kasi nabisto siya doon sa Digital 8. Na ito daw Digital 8 nakakuha ng kontrata sa PCSO. Oo, yun ang bali-balita. At conflict of interest yun. Bakit? Mantakin mo, meron kang mga projects, nakikinabang ka sa pera ng taong bayan through PCSO, tapos magtatrabaho ka pa sa gobyerno. Hindi ba yan nga iniiwasan natin? Yung conflict of interest sa Congress, ganyan eh. Yung congressman, yung pamangkin, pinsan, anak, may mga construction company. Tapos, ang gagawin ni congressman, mag-ano ng budget para sa DPWH, i-award yung budget sa DPWH, yung DPWH ipapasubcon saan? Doon sa construction firm nung congressman na nagbigay sa kanya ng budget at nagbigay sa kanya ng project. Conflict of interest yun. Ginigisan nyo yung tao sa sarili mantika. Ganun yun. So pagdating dito sa issue ng kay J. Ruiz, di umano sa mga exposes ng mga kasamahan din niya, kasi tinan mo sino nag-expose sa'yo, J. Ruiz? Vloggers ba nag-expose sa'yo? Hindi. Ang nag-expose sa'yo, yung politiko
Mga media personalities yun. Mainstream media yung mga yun. Tapos itong mga nagtatanong sa isang Malacanang press corps, lahat yan, mga media yan. Wala pang vlogger na nagtatanong sa'yo, wala pang vlogger na inaano ka, na sinusukol ka tungkol dito. Ang bumabati ko sa'yo dito, hindi mga vlogger, ba't vlogger pinag-initan mo? Ang bumabati ko sa'yo dito, yung mga kasamahan mo dyan sa media, ang naglalabas ng baho mo, tapos pinipick up lang ng mga vlogger at nire-reactionan ng mga vlogger. Hindi ka ba naman tanga? O ngayon, dahil nasukol ka, anong gagawin nila? Magdadrama. O pakinggan nyo drama niya. These are the worst traits in the Filipino. What we want is the best traits in the Filipino. Sama-sama, tulong-tulong, bayanihan, katotohanan. O yan sinasabi niya, worst. Ay, mali. These are the worst traits in the Filipino. O yan, these are the worst traits ng Filipino daw. Kasi daw dapat bayanihan, sama-sama, gago. Putang ina nyo, unahin nyo sa sarili nyo. Nakikipagbayanihan ba si Bongbong? Ha? Nakikipag-unity ba si Bongbong? Kita mo nga ginagawa niya kay BP Sara? Walang hiya ka? Makapagsalita ka parang pagdating sa'yo gusto mo unity, pero pagdating kay Bongbong at saka kay BP Sara, putang ina, binabatikos yun ng binabatikos si BP Sara. Tapos pag kayo nasusukol, gagamitin niyo yung unity card. What we want is the best traits in the Filipino. Sama-sama, tulong-tulong, bayanihan, katotohanan. Kaya malakas ang loob ko. Humarap sa inyo ngayon kahit saan tayo magpunta. Hindi ako ang may-ari ng Digital 8. Hoy, hindi daw siya may-ari, pumupukpok pa. Doon ka sa barangay magreklamo. Totoo ba hindi ka may-ari? Tinatanong ka ni ni Jiggy Manikad ba yun? Basta yung taga GMA7, tinatanong ka sino may-ari Ang alam niya ikaw daw Tinatanong ka sino may-ari, hindi mo masabi kung sino may-ari. Sinasabi mo na, hanapin nyo na lang sa SEC. Ba't hindi mo sagutin? Alam mo ba, sir, na kapag ka ikaw ay gumagamit na ng pera ng taong bayan, for example, or sa madalit salita ay sumusweldo ka na sa Pilipinas, taxpayers money, kailangan bukas na yung buhay mo. Kailangan ready ka na lahat ng baho mo lalabas. Bakit? Kasi nga, ano ka na? Lingkod bayan ka na. At kapag lingkod bayan ka, dapat talaga transparent ka. Wala ka ng pribadong buhay. Sabi nga nila, kapag artista ka, wala ka ng private life. Wala ka ng private time. Lahat ng oras mo, kukunin sa'yo noong mga fans mo. Ganon din dito. Lahat ng oras mo, kahit tumatai ka, pag-aari ka namin. Kasi bayad ka. Kung ayaw mo nung deal na yan, lumayas ka sa gobyerno. Kahit nagsasalsal ka, nangungulangot ka, lahat ng yan, pag-aari ka namin ng mga oras na yan. So, huwag kang manghingi ng me time. Huwag kang manghingi ng space. Punyemas ka kung ayaw mong nasisita ka, kung ayaw mong nakikita yung mga kabalbalan mo, kumikita ka na pala sa gobyerno, di umano, putang ina, hindi ka pa huminto dun. Gusto mo pa, bukod sa kinikita mo sa pera ng taong bayan, na mga kontrata, gusto mo pang pasweldohin ka ng taong bayan. Kundi ka ba naman makapalang mukha mo? Tapos mag-iinarte ka ngayon na parang aping-api ka. Ikaw pa naapi. Mantakin mo kumita ka ng 100 milyong kontrata. Pera ng taong bayan yun, tapos ngayon pasweldo ka pa nila. Putang ina, kayo na may-ari ng lahat ng pera ng Pilipinas, umiikot na lang sa inyo Di umano. Wala akong kinitang 200 million. Ngayon, I'm on the defensive side dahil sa fake news. In fact, I am giving credibility by answering this fake news. So sino fake news? Kasi when you say fake news, minsan ang tao talaga iniisip, vlogger na naman. Vlogger ng fake news o masasabihin niya dito kung sino yung nag-fake news sa kanya. Masakit nito, ang mas masakit nito, kilala ko yung mga may-ari na yan.
Phil Kabakungan, Ray Marfil, si Oh. Phil na kasama ko sa house. Oh, Ray Marfil, yan, yung sinasabi niya. Puro mainstream yan. Hindi mga vlogger yan. O bakit pag fake news, ito si Claire, vlogger kaagad ang pinagdidiskitan? Bakit itong Tricom, pag fake news, vlogger kaagad ang pinagdidiskitan? O bakit itong mga otoridad, pag fake news, vlogger kaagad? Ayan o, sinasabi niya o, mga kasamahan niya dati sa mainstream ang fake news sa kanya. O di ibig sabihin ng fake news, mainstream. Si Ray Marfil na kasama ko sa Senate. Pare, ano lang ba naman tawagan niyo ako? Bossing, ito telepono ko. Ayan o, dalawa. O ba't hindi mo tawagan si Ray Marfil, kausapin mo, bakit umiiyak ka sa mga yan? Sabihin mo, Ray, ano ka ba? O live mo. O tawagan ko si Ray, ha? Ray, ano tong pinalalabas mo? Magkaibigan tayo, magkakilala tayo, alam mo naman yung istorya. Hindi sana tinawagan mo, hindi nagre-reklamo ka dyan. Eh di, ano, nagpapaawa ka lang. Oo, pag may meeting, dinalagay sa kinukuha. Boss, tawagan niyo ako. Boss, totoo ba to? O pare, totoo ba to? Walang ganun eh. It's basic in journalism. You get both sides. Saan ang balance doon? Where's the fairness in this? I was thinking of that last night. Really hard. Because I have to clear my name. This is not just my name. O, hindi ba yan yung sinasabi natin? Nasaan ang fairness doon? Nasaan ang fairness? O kita mo si Barbers. Tinatawag na kami kaagad na Pogo Vloggers. Tinatawag na kami kaagad na mga narco vloggers. Hindi pa nagsisimula yung hearing, magpapatawag daw siya ng mga Pogo Vloggers tsaka narco vloggers. Putang ina, pupunta ba kami dyan? Di pag nagpunta kami dyan, kinonfirm namin na Pogo at narco vloggers kami. So nasa ng fairness nung hearing na yan? Ganon din ang nangyayari sa'yo, di ba? Na hindi na ginudge ka na nila kagad, di ba? Masakit, di ba? O yan, ganyan kasakit ang nararamdaman ng mga vloggers every time na pinupunterian nyo sila. This is the name of my family. This is the name of my mother. This is the name of my sons. Oh, name of your family, name of your mother, your father, brother, sister. How do you brush your teeth? Tarantado ka. Ayaw mo palang madungisan ng pangalan mo. Punyeta ka, ba't ka nagtrabaho sa gobyerno? Ayaw mo pala na masisita ka at mapupulaan ka, bakit ka nandiyadyaan? Eh kung naging private ka na ng buong buhay mo, ay di sana, hindi ka nagre-reklamo ngayon. When you take an oath sa opisina at nangako ka na magsisilbi ka sa bayan, pag-aari ka ng Pilipinas, wala kang itatago. Lahat ilalabas mo, ipakikita mo lahat, magnanakaw ka ba o hindi, matino ka o hindi, kailangan ilabas mo yung katotohanan. Ngayon, kung gusto mo palang protektahan yung pangalan ng pamilya mo na hindi kayo madungisan, putangin na mo, wag ka maggobyerno. Magpribado ka na lang, kumamkam ka na lang ng kumamkam ng mga kontrata, walang problema. May nakikialam ba sa'yo? Nung kumakamal ka ng kontrata sa gobyerno, kung totoo man yung kontrata na yan? Hindi ba? Wala naman nakikialam sa buhay mo, hindi ka naman importante. Eh, pumasok ka sa gobyerno, you took an oath. Now you will serve the Filipino, yung interest ng Pilipino. Interest ng Pilipino ngayon to, anong iniiyak mo? Ayaw mo palang madama yung mga apelyido nyo, nagpunta ka dyan. You want that recorded on the internet? Naka-Wikipedia yan? Na kumita ako 200 illegally? Wala nagsabing kumita ka illegally. Wala para ka lang tumama sa loto, sabi nila. Walang sinabing kumita ka illegally. Para ka lang tumama sa loto, it's ano ba tawag doon? Kasi nga, yung pera galing sa PCSO, di loto. Para kang tumama sa loto, may kontrata ka sa PCSO, tama, di ba? O di para kang tumama sa loto, walang nagsabi. Ikaw ang fake news, eh. Wala nagsabi na nakuha mo yun illegally. Ang sinabi, may kontrata ka with the government, kumukuha ka ng kontrata with the government, and at the same time, ikaw ang PCO. Ikaw ang sekretary sa gobyerno. Hindi ka pwedeng meron kang negosyo with the government, kumikita ka with the government, tapos taga-gobyerno ka, bawal yun.
Yun ang issue dito. Ang pinagsasabi mong kumita ka ng 200 million ng illegal. Walang nagsasabing kumita ka ng illegal. Legal lahat yun. May mga papeles eh. May mga pinakitang mga kontrata. It was all legal kaya nga may kontrata eh. Ang hindi tama is secretary ka tapos na may kontrata ka pa. Dapat umalis ka sa kumpanya. Ganun yun. Mamimili ka lang. Huwag lahat. Grabe ka naman kasi. Mamimili ka lang. Kokontrata ako sa gobyerno. Kokontrata ako sa gobyerno tapos lalayas ako. O ay mali. Kokontrata ako sa gobyerno. O maglilingkod ako sa gobyerno. Hindi ba pwedeng may kontrata ako sa gobyerno, sumusweldo pa ako sa mga taxpayers ng Pilipino. Bawal yun, sir. Bawal yun. Kind of accusation is that? Now, you put my sons in danger. You put my mom in danger. Pag may nangyari sa nanay ko, I will never... Anong sinasabi mo? Gago, ikaw lang. Anong you put my mom in danger? You put my... Putang na, sobrang iyakin mo naman. Sobrang paawa mo naman. Pati ba yung anak mo kasama sa, sa reklamo? Hindi naman eh. Ikaw lang. Ikaw lang nangungontrata sa gobyerno, di umano eh. Na ngayon ay pasweldo na ng taong bayan eh. Dalawa lang yan, J. Ruiz, kaysa magdrama ka. Oh, if you cannot stand the heat, get out of the oven. Ganun lang yun. Wag ka na magpaawad, dadamay mo pa yung nanay mo. Wala nang dadamay sa nanay mo, anak mo, asawa mo, kung kabit mo. Wala nang dadamay sa kanila. Ikaw lang ang nagpapasok sa kanila. Gusto mo kasi makuha yung simpatsya ng tao na kawawa ka. Aping-api ka. Gago, hindi ka api. Kasi kung totoong kumita ka ng 200 million, hindi malihit na pera yan. Kumita ka ng 200 million, tapos ngayon, pasweldo ka pa ng taong bayan. Mantaki mo, libre bodyguard mo, libre kain, kuryente, tubig, pati sasakyan mo, pati gasolina mo, libre. Ano yan? Tanginan nyo, samantalang kami, gutom na gutom kami rito sa laylayan. Tapos kayo, sa inyo lahat ng pera na pupunta, pinapaikot nyo lang sa inyo. Never forgive you. And I will never forgive myself for accepting this job. I will never forgive myself for accepting this job. Nagets nyo ba yun? I will never forgive myself for accepting this job. O di wag mong patawarin sa sarili mo. Ba't mo kasi tinanggap? Tangina, alam mo naman yun for a fact eh. Nalalabas at lalabas lahat ng baho nyo once pumasok kayo sa gobyerno. Tamo yung mga congressman, lahat ng baho nila lumabas. Tinan mo si Bongbong, lahat ng baho lumabas. O, tinan mo yung mga nakadikit kay Bongbong, lahat ng mga baho lumabas. Why? Because pasweldo na kayo ng tao and pwede na namin kayong batikusin. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palakpakan,
Sa